ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa bawat sa atin. Salamat sa Panginoon sa umagang ito na patuloy tayong makalapit sa ating Diyos. Salamat sa lakas na nagmumula sa Panginoon. Purihin ang Panginoon sa umaga pong ito. Sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo muna po ay umawit sa Panginoon. Sabi nung awit, pagising sa umaga na aalala ka, nasabik ang puso ko na makapiling ka. Hallelujah. Pagising sa umaga na aalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa inyo, naghihintay ng pangusap nyo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan nyo, ayaw kong magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan nyo, ayaw kong magkulang ng kabanalan nyo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa inyo. Hallelujah. Panginoong Diyos, sa dakila at tapat, patuloy nga po na lumalapit kami sa inyo, aming Ama. Papasalamat kami sa umagang ito, Diyos, ang panibagong araw, Panginoon, para mapapurihan kayo, Diyos. Ang panibagong araw, Panginoon, para magamit sa inyong kaluwalhatian. Dalangin namin, aming Diyos, patuloy nga po sa pasimula ng araw na ito, madakil at maluwalhati kayo sa buhay namin. Patuloy, O Diyos, na lumago kami sa pagkakaalam sa inyo at sa inyong mga salita. Purihin kayo at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa atin. Salamat sa Panginoon. Isang pribilehiyo na makapaghayag ng salita ng Diyos sa bawat anak ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa umagang ito. Ang Diyos ang ating kalakasan. Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Ang tanong, sa Panginoon ba talaga tayo umuhugot ng lakas? Ang Panginoon ba talaga yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging malakas? Ang Panginoon ba talaga yung nagtutulak sa bawat isa sa atin para gawin natin yung isang bagay na nais ng Panginoon sa ating mga buhay? Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Muli po isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay narito ako sa DFC Santo Tomas Philinbes. Salamat sa Diyos. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon dito. Mabasa natin ang kanyang salita ng Panginoon dito sa Judges. Sa Judges chapter 16 verse 19 to 20. Nuulit ko po sa hukom sa Judges chapter 16 verse 19 to 20. Ang version po ng aking Biblia ay MBB. Magandang Balita Biblia. Sabi po dito sa verse 19, si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson Samson 20, at kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Pilisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. 21, biniyag siya ng mga Pilisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Sila'y
Dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at nagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Salamat sa salita ng Panginoon. Ito po ay patungkol kay Samson. At marahil marami sa atin na nakaalam sa buhay ni Samson, kung sino siya, kung paano siya pinili ng Panginoon. Kung ating babalikan, ang buhay ni Samson ay nagpasimula, mababasa natin ito sa Hukom chapter 13, na kung saan si Samson ay pinili ng Panginoon. Pinili siya ng Diyos, hindi pa siya pinapanganak. Pinili na siya ng Panginoon, itinalaga para sa Diyos at gumawa para sa Panginoon. At kung pagbubulay-bulay natin dito, sabi dyan sa chapter 13, pinili siyang maging Nazarite. Ang isang Nazarite po, mababasa rin natin ito sa Numbers chapter 6, verse 1 to 21, na isa sa tungkulin ng Nazarite ay hindi sila basta pwedeng, o hindi sila pwedeng uminom ng alak, ni kumain ng mga ubas, at hindi rin sila pwedeng kumain ng mga pagkain na pinagbabawal ng Diyos. At isa pang bagay patungkol sa isang Nazarite, o isang taong tinalaga para sa Panginoon, hindi nila pwedeng gupitin ang kanyang buhok. At alam ko, sa oras na ito, kilala natin si Samson bilang isang lalaking malakas, isang lalaki na mahaba ang buhok. At marami ang nagsasabi na sa kanyang buhok nanggaling ang kanyang lakas. Pero isang bagay ang tiyak, sa Panginoon nagmula ang kanyang lakas. Ang Panginoon ang dahilan kung bakit mayroong kakaibang lakas si Samson. Salamat sa Diyos, katulad ni Samson, ang bawat isa rin po sa atin ay pinili ng Panginoon. Pinili tayo ng Diyos maging Kanya at mamuhay para sa Kanya. Pinili tayo ng Diyos sa mundong ito at binigyan niya tayo ng purpose. Merong plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Proverbs chapter 16 verse 4, lahat ay nilalang ng Diyos at mayroong kadahilanan. Pagdating sa Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Nilikha tayo mga kapatid ng Panginoon, hindi para sa mundo lang na ito, hindi para mabuhay lang dito sa mundo, kundi nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanya, para sa Kanyang kapurihan, para sa Kanyang kadakilaan. Kailangan tanong, pinapamuhay ba natin yung purpose na ginawa ng Panginoon para sa bawat isa sa atin? Mga kapatid, nilikha tayo ng Diyos, o may plano na ang Panginoon sa atin bago pa pag-isipan tayo ng mga magulang natin. Bago pa tayo ipanganak ng magulang natin, ng nanay natin, meron ng plano ang Diyos. Pinagplanuhan na agad tayo ng Panginoon. At nakalaan na, at alam ng Panginoon, itong mga magulang natin, sila yung pinaka-match para mai-produce ang isang katulad natin. Kaya salamat sa Diyos, napakamakapangyarihan ng Panginoon. Ginawa niya ang lahat ayon sa kanyang kaparaanan. Sa oras na ito, tulungan tayo ng Panginoon. Unang bagay na kailangan na makikita natin sa patungkol sa buhay ni Samson, na ang Diyos, ang Banal na Espiritu, ay tutulong sa panahon ng pagsubok. Kapag dumating yung tagpo ng pagsubok. Kung ating pagbubulay-bulayin po sa buhay ni Samson, ito yung dahilan kung bakit patuloy na nagtatagumpay si Samson sa mga pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Una po dito sa Hukom chapter 13, verse 25. Sabi dito, at nagsimulang udyukan ng espiritu ni Yahweh si Samson at siya'y pinalakas nito sa kampo ng Dan at nasa pagitan ng Sora at Estaol. Pangalawa po, Hukom 14:6, sabi dito, kaya't pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay ang mga leon, na para lamang isang batang kambing. Ngunit hindi niya ito pinaalam sa kanyang mga magulang. Isa pa, sa verse 14:19, at si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh,
Nagpunta siya sa Ashkelon at pumatay ng 30 kalakihan. Kinuha niyang mga garang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Chapter 15, verse 14. Sabi naman po dito sa gitnang bahagi, ngunit si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nanusunog na sinulid. Salamat sa Panginoon. Makikita natin na every time na nagtatagumpay si Samson, every time na natalo niya yung kalaban, every time na papabagsak niya yung leon, o kung ano man yung dumarating para pabagsakin siya, sinasamahan siya ng banal na espiritu. At sa pagsama ng banal na espiritu, nagtatagumpay siya sa kanyang mga laban. Tulungan tayo ng Diyos. Kung ang bawat isa rin sa atin patuloy na laging lalapit sa Panginoon. Kung ang bawat isa po sa atin patuloy na hihingi ng lakas sa Panginoon at gagawin nating kalakasan talaga ang Diyos sa buhay natin, magtatagumpay tayo kahit anumang problema ang ating pagdaanan. Magtatagumpay tayo kahit may mga pagsubok, kahit may mga mahirap na sitwasyon, kahit hindi natin alam ang gagawin, ang Diyos ang tutulong sa atin. Nakakatuwa po ang banal na Spirit, nakakatuwa ang Diyos. Kapag tayo malapit sa Panginoon, kapag tayo nagsumisiksik sa Diyos, ang Diyos ay on time laging tumulong sa atin. Even in last minute, may gagawin ng Panginoon. May mga tagpo na nag-aantay tayo, Lord, kailan ba kayo tutulong? Panginoon, kailan po ba? Pero the more na sumisiksik tayo sa Diyos, nauunawaan natin na may kaparaanan ng Panginoon. At gagawin niya yung kanyang pagtulong sa atin, yung pagtatawid niya sa buhay natin. Sa panahon na hindi natin gusto, kundi sa panahon na gusto ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Patuloy naman ang tayo sa Panginoon. Si Samson, kaya siya patuloy na sinasamahan ng Diyos. Kaya siya patuloy na kinikilos ng Panginoon. Dahil nakikita ng Diyos na sumusunod si Samson. Kaya naman, kung ang bawat isa po sa atin, patuloy na susunod tayo sa Diyos. Patuloy na lalapit tayo sa Panginoon. Patuloy na mananampalataya sa Panginoon, maranasan natin yung paggawa ng Diyos sa buhay natin. 2 Corinthians chapter 13, verse 4 to 5. Sabi po dito, sa gitnang bahagi ng 4, kami mahina rin, ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay nabuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Verse 5, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y mamumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na nasa inyo si Kristo? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Sabi sa ASND po sa verse 5 sa dulo rin, tignan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, kung tunay talaga tayong mananampalataya, kung tunay talaga tayong nasa Diyos at nagtitiwala sa Panginoon, kung tunay talaga tayong mayroong faith sa Diyos, isang patunay dyan nagtatagumpay tayo. Dahil hindi hahayaan ng Panginoon bumagsak ang kanyang anak. Hindi hahayaan ng Diyos manghina ang kanyang anak at matalo ng kaaway. Kung tayo laging lalapit sa Panginoon at mananampalataya sa Kanya, laan ng Diyos, itawid tayo sa bawat pagsubok na pinagdadaanan natin. Salamat sa Panginoon. Dumaraan tayo sa bawat pagsubok. At minsan yung pagsubok, hindi ibig sabihin merong pagsubok, tagumpay na hindi ibig sabihin dumaan tayo sa pagsubok at hindi tayo tinulungan ng, hindi agad natin naramdaman yung pagtulong ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nun, iniwala na tayo ng Diyos. Minsan, inaalaw ng Panginoon yung mga pagsubok na dumaan talaga tayo para makita natin yung gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Ganon din sa buhay ni Samson. Dumarating yung time, ayan na yung pagsubok. At hindi gagawin ng Panginoon, katulad dun sa leon. Hindi ginawa ng Panginoon, pinatay niya na agad yung leon. Kundi pinakita ng Diyos, kaya niyang palakasin si Samson para mapagtagumpayan yung pagsubok na ito, para mapatay yung leon na iyon. Ganon din sa buhay po natin. Oo, nagpe-pray tayo, Lord, tulungan nyo kami mapagtagumpayan tong problema na to. Opo, Panginoon, tulungan nyo kami, O Diyos. Kailangan namin kayo, Panginoon. Kailangan namin ang lakas.
Mga kapatid, makikita natin yung kalakasang bigay ng Panginoon sa atin kapag nandyan na yung problema. Kapag nandyan na yung pagsubok. At makikita natin, akala mo mahina ka, pero pag tiwala ka sa Diyos, magugulat ka na lang, napapatumba mo yung gawa ng kaaway sa buhay mo. Tulungan tayo ng Diyos. At ganun din po, balik tayo sa buhay ni Samson. Habang naglilingkod siya sa Diyos, habang gumagawa siya para sa Panginoon, may mga tagpo na dinidistract siya ng gawa ng kaaway. May mga tagpo na ginagamit din ng Panginoon yung distraction ng kaaway para maging dahilan para mapalaya ng Diyos ang bayan ng Israel sa pagkakaibihag sa mga ito. Pero, ganun din nga, may mga tagpo na dinidistract ng kaaway si Samson. At alam natin lahat, si Samson ay bumagsak sa isang babae, kay Delilah, na mabasa natin sa ating binasa chapter 16. Ilang beses siyang tinanong patungkol sa kung saan nanggagaling ang kanyang lakas. At maraming sinabing dahilan si Samson. Pero kadululuan sabi niya, ang lakas niya ay nanggagaling sa verse, sabi po sa verse 16, chapter 16 verse 16, sabi niya, alam mo, sa pagkabata inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Ni minsan hindi pa nasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Sabi niya, manggagaling ang kanyang lakas sa kanyang buhok. Bilang isang Nazareo, patuloy siyang sumusunod sa Panginoon. Mga kapatid, nung nagupit yung buhok ni Samson, isa rin itong tagpo na kung saan hindi niya nasunod ang plano ng Panginoon sa buhay niya, na wag gugupitin ang kanyang buhok. Nawala yung bantay ni Samson sa kanyang sarili. Tulungan tayo ng Diyos. Minsan sa buhay natin, nakakalimutan natin we let our guard down. Nawawala yung pagtayo natin sa plano ng Panginoon. At dahil nga nadidistract tayo ng kaaway doon sa mga gandang bagay na inaalok niya sa mundong ito, kaya naman ang nangyayari, bumabagsak tayo. Nawawala tayo sa plano ng Panginoon. Nawawala tayo dun sa pagsunod sa ating Diyos. Mga kapatid, ang kaaway po, hindi siya titigil, hindi siya hihinto hanggat hindi niya tayo napapabagsak. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha yung nasisira yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya naman, tulungan tayo ng Diyos. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Never let our guard down. Laging maging handa tayo. Laging tumayo tayong matatag. Para kapag dumating yung pagsubok sa buhay natin, meron tayong lakas sa gupain itong problema na ito. Nakaraang taon, ang tema ng Door of Faith, put on the whole armor of God. Talaga bang suot natin sa mga panahon na ito yung armor ng Diyos sa buhay natin? Naniniwala ba tayong suot natin itong mga armor na ito? At makikita ba talaga sa atin na suot talaga natin itong armor na ito? Tulungan tayo ng Diyos. Gamitin natin yung mga baluting pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Gamitin natin yung mga sinabi ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At isa pang bagay na nakakatuwa sa Panginoon, kapag kasama natin ang Diyos, kapag tayo malapit sa Panginoon, James chapter 4 verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Salamat sa Panginoon. Kapag patuloy tayong nagpapasakop sa Diyos at patuloy na lumalaban kasama ang Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa lakas na nagbumula sa Diyos. Ang kaaway ay hindi magtatagumpay sa buhay natin. Salamat sa Panginoon. Biyayaan tayo ng Panginoon sa ating mga buhay. Mga kapatid, dahil sa pagsuway ni Samson, napabagsak siya. Nawala yung kanyang lakas. Ganon din sa ating mga hindi pagsunod sa Diyos. Mayroong kalakip na consequence ang mga bagay na ito. Pero salamat sa Panginoon, isang bagay na nakakatuwa sa Diyos. Pangalawa, kapag tumawag tayo sa Diyos, kapag lumapit tayo sa Panginoon, ang Diyos nariyan siya para tumawag. Isang plano ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo iwanan ng Panginoon. Doon sa ating binasa sa verse 20, sabi diyan, ito yung tagpo na hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh.
Ang totoo, hindi naman talaga siya iniwan ng Panginoon. Marahil, nag-step back lang ang Diyos sa tagpo na ito. Sabi doon sa ibang salin ng part na ito, sa Departed, sabi dito, turn aside. Hindi siya totally inabandon ng Diyos, na iniwan ng Panginoon. Dahil kung iniwan talaga siya ng Diyos, kung iniwan talaga ng Panginoon si Samson, marahil namatay agad si Samson. Pero salamat sa Diyos, ang Panginoon, hindi niya tayo iwan kahit kailan. Marahil nag-turn aside lang ang Diyos ng tagpo na ito dahil si Samson ay nagsimula siyang sundin yung kanyang kalooban. Nagsimula siyang hayaan na makagawa ang kaaway sa buhay niya. At ganoon din sa atin. Hindi higit na makakilos ang Panginoon sa buhay natin kung patuloy na susundin natin yung kalooban natin. Kung gusto talaga nating makagawa ang Panginoon at magtagumpay ang Diyos sa buhay natin, kailangan siya lagi yung masunod sa ating mga buhay. Kailangan sa Kanya lagi tayo humingi ng lakas. Kailangan sa Kanya lagi tayo humingi ng tulong. Salamat sa Panginoon. Oo, nawala yung lakas si Samson. Nang hina si Samson, bumagsak si Samson. Pero salamat, meron tayong Diyos na hahatakin tayo babalik sa Kanya. Meron tayong Diyos na gumagawa ng paraan para maayos yung relasyon natin sa Kanya. Merong Diyos na nagbibigay ng sitwasyon ng mga pagkakataon sa buhay para muli maalala natin na merong Diyos tayong malapitan. Merong Diyos na tayong matatawagan. Tulungan tayo ng Diyos. Huwag nating hisihin ang Panginoon sa mga pagkakamali natin dahil sa pagsunod natin sa sariling kagustuhan natin. Kundi, ibaba natin yung pride natin, magpakumbaba tayo sa Panginoon at humingi ng tawad sa Diyos at humingi ng tulong sa Kanya. Ito yung dapat nating gawin. Manumbalik sa Panginoon. Kung babasahin natin 16:28, sabi dito, at nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makagandi ako sa mga Pilisteo at sa pagdukot nila sa aking mata. Minsan pa, lumapit si Samson sa Diyos. Dati kapag dumarating yung pagsubok, gumagawa agad ang Panginoon. Pero dahil sa ginawa ni Samson, hindi agad kumilos ang Panginoon. Inantay muna ng Diyos. Magpakumbaba si Samson, humingi muli ng tulong sa Kanya. Ganon din sa buhay natin. Kung hihingi tayo ng tulong sa Panginoon, kung lalapit tayo sa Diyos, ang Diyos, tapat siyang sasagot sa bawat pagtawag natin. Tapat natutugon ng Panginoon. At hindi siya mag-aatubiling hindi tayo sagutin. Ay, hindi siya mag-aatubiling sagutin tayo. Dahil, ayun ang gusto ng Panginoon. Tumatawag tayo sa Kanya. At siya naman ang sasagot sa bawat pagtawag natin. Gusto ng Panginoon makita sa bawat isa po sa atin na nagmamahal talaga tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon makita na ang Diyos ang sinusunod natin. At kapag ginawa natin yan, katulad ng nangyari kay Samson, sa verse 29, sabi dito, itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali. At malakas na sinabi, mamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas. Itinulak ang mga haligi, gumuho ito, at nabagsakan ng mga pinuno at lahat ng Pilisteyong naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong nabubuhay siya. Salamat sa Panginoon. Sa muling pagtawag natin sa Diyos, God will restore us. I-restore tayo ng Panginoon sa Kanyang plano. I-redirect ng Diyos yung plano niya sa buhay natin. Dahil sa mga pagkakataon, nalilihis tayo, pero sa pagtawag natin sa Panginoon, itinutuwid niya yung plano yung paggawa natin sa buhay na ito. Purihin ang Panginoon sa ating mga buhay. Hindi tayo hahayaang mawala lang ng Diyos. Hindi hahayaan ng Panginoon mawala ka. Kundi gagawa siya ng tagpo sa buhay natin para maalala natin na mayroong Diyos. Salamat sa Panginoon, sabi pa ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 1 verse 9 and 10. 2 Korinto chapter 1 verse 9 and 10. Sabi dito, para kaming hinatulan ng kamatayan, subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sariling, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Verse 10, iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas kami. Umaasa rin na patuloy niya kaming
ililigtas. Salamat sa Diyos. Inaalaw ng Diyos, dumating yung mga pagsubok na yon. Inaalaw ng Diyos na subukin tayo para makita natin na kailangan nating lumapit sa Panginoon. Na magtatagumpay lang tayo, hindi sa ating lakas, hindi sa ating kakayanan, kundi sa Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano man ang ating problema, isang patunay may gagawin ng Panginoon. At gustong makita ng Diyos na nagtitiwala talaga tayo sa Kanya. At kapag nakita ng Panginoon na ikaw, matutunan mo na yung kailangan mong matutunan, at talagang lumalapit ka sa Diyos, makikita natin yung paggawa ng Panginoon sa buhay natin. Ang bawat isa na nasumisiksik sa Panginoon, ang bawat isang puno ng banal na spirito, ay hindi natatakot humarap sa pagsubok. Ang bawat isang puno ng presensya ng Diyos ay hindi nalulungkot kapag dumarating yung problema, kundi nagagalak ang bawat isang dumaraan sa pagsubok dahil alam nila, makikita nila kung paano sila itatawid ng Diyos. At isang tagpo sa buhay nila kung saan makikita nila at mapapasalamatan nila ang Diyos na mayroong gagawing himala ang Panginoon sa buhay nila. At mapaparangalan ang Diyos sa kanilang mga buhay. Salamat sa Diyos. Ang banal na spirito po ay hindi pinadala ng Panginoon o hindi sinugo ang banal na spirito sa mundong ito para panoorin lang tayo. Sabi doon, He is our helper. Katulong natin ang Diyos. At bilang Diyos na kasama natin at tutulong sa atin, kailangan laging acknowledge natin ang Holy Spirit. Hindi pwede na, Holy Spirit, kayo po ang katulong namin, tapos lagi na lang aantayin mo siyang gumawa na siya sa buhay mo. Mga kapatid, nag-aantay din ang Holy Spirit na humingi tayo ng tulong sa Kanya. Nag-aantay ang Holy Spirit na i-acknowledge natin siya sa buhay natin. Kasi kapag ginawa natin yung masigit na mga kilos, ang banal na Espiritu sa buhay natin. Narito siya para tulungan tayo, para samahan tayo, patungo dun sa kabanalan, patungo sa buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Unang Juan 4 verse 4. Kaya mga anak, kayo ngay sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga sanlibutan. Kailangan tanong, ano bang Espiritong nasa atin? Kayo ng Espiritu ba ito? Mga kapatid, kung Espiritu ng Diyos ang kumikilos sa buhay natin, tiyak ang tagumpay. Wala pa ang pagsubok pero meron ng katagumpayan. Tayo ay mga mananagumpay dahil anak tayo ng Diyos. Katulad ni Samson sa umagang ito. Sa patuloy na paglapit natin sa Diyos. Sa patuloy na pagsiksik natin sa Panginoon. Sa patuloy na pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Sa patuloy na pag-acknowledge natin sa banal na Espiritu sa ating mga buhay. Expect miracles. Expect natin yung katagumpayan. Expect natin yung gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Dahil it's not by might nor by power, but by the Spirit. Dahil lamang sa lakas, dahil lamang sa biyaya ng banal na Espiritu, dahil lamang sa Diyos, kaya tayo magtatagumpay sa mundong ito. Hindi sa ating kalakasan, hindi sa ating kakayanan, kundi sa banal na Espiritu. Salamat sa Panginoon. Ano mang pagsubok na pinagdadaanan po ng bawat isa sa atin. Patuloy na lagi tayong humingi ng tulong sa Diyos. Patuloy na lagi tayong sumiksik sa Diyos. At makikita natin kung paano tayo tatawid ng Panginoon. At sa pagtawid ng Diyos sa atin, sa bawat problema na yon, ipatotoo natin sa ibang tao. Pasalamatan natin ng Panginoon. I-encourage natin ang bawat isa. Na sa Diyos lagi magtiwala. Katulad noon, kay Samson, nagtagumpay siya. Marami siyang nagapi at nasunod niya yung kalooban ng Panginoon. Hindi hinayaan ng Diyos mawala siya sa plano ng Panginoon, kundi sa pagtawag niya sa Panginoon, itinawid ng Diyos ang kanyang plano. At pinanumbalik ng Diyos ang kalakasan na nagpumula sa Panginoon. Magang ito, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa tapat, lumalapit kami sa inyo. Na-acknowledge po namin kayo sa aming mga buhay. Panginoon, ang totoo, hindi dahil magaling kami, Panginoon. Hindi dahil meron kaming kakayanan. Ang totoo, O Diyos, sa inyo nagmula ang lahat ng ito. At kaya niyong bawiin ang lahat ng ito, Panginoon. Kung makalimutan namin, ito'y nagmula sa inyo.
Panginoon, sa umaga pong ito, dalangin namin, gumawa nga po kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kailangan po namin kayo sa mundong ito, dahil kung wala ang inyong pagsama, hindi po namin kakayanin. We need you, Holy Spirit. Banal na Spirit, tulungan nyo nga kami habang dumaraan kami sa pagsubok. Hindi lang namin kayo basta hilingin, kundi hanapin din namin, O Diyos, at unawain din namin kung ano ba yung bagay na itinuturo nyo sa amin. Pakita namin, Panginoon, na habang dumaraan kami sa pagsubok, na nagmamahal kami sa inyo, O Diyos. At nag-aantay kami, Panginoon, sa gagawin nyo sa buhay namin. Panginoong Diyos, habang dumaraan kami sa pagsubok, tulungan nyo nga kami. Patuloy na wag yung lakas namin, wag yung kakayanan namin ang tignan namin, kundi kayo, O Diyos, ang aming asahan sa buhay na ito. Tulungan nyo nga ang bawat isang narito, aming Ama, patuloy na gumawa ng may pag-ibig at sumunod sa inyo, aming Ama. Sundin ang inyong kalooban, aming Diyos. Sa inyo kami patuloy na magtiwala. Katulad ng aming pinag-aralan sa oras na ito, sa buhay ng inyong lingkod na si Samson. Pinagtagumpay niyo siya, O Diyos. Hindi dahil meron siyang mahabang buhok, hindi dahil sa Nazarite siya, Panginoon, kundi sinasamahan niyo po siya. Panginoon, gusto rin namin magtagumpay sa mundong ito. Gusto namin magtagumpay ng gawa ng kaaway sa buhay namin. Kailangan po namin kayo. Tulungan niyo ang bawat isa, O Diyos, patuloy na magalak kami sa pagdaan namin sa pagsubok dahil merong pag-asa, O Diyos, na magtatagumpay kami at merong pag-asa sa buhay na ito dahil kasama po namin kayo. Tulungan niyo ang bawat isa, O Diyos, sa araw na ito, ano man ang aming gagawin, patuloy na i-acknowledge namin kayo at gawin namin ang lahat na may ng pagdadakila sa inyo, aming Ama. Purihin kayo at dakilain sa buhay ng bawat isa sa amin, sa inyo ang pinagkakatiwala ang lahat. Salamat po sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat sa Panginoon. Uli po, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Patuloy na tulungan tayo ng Diyos. Habang dumaraan tayo sa pagsubok, magalak tayo dahil kasama natin ang Panginoon. At tiyak na ang tagumpay. God bless po sa bawat isa. Patuloy na hayaan natin na kumilos ang Panginoon sa buhay.